Sa wakas mukhang makukuha na ng San Miguel si Christian David at si Cedric Barefield mula dito sa Blackwater Bossing. Ang balita natin, ino-offer na raw ng San Miguel na kapalit si Jeron Teng, si Motao Tua at isang first round draft pick para ito'y matuloy na. Sa on paper, no, medyo mabigat din yung pakakawalan ng San Miguel. Although sasabihin nyo ba parang lugi itong Blackwater. Pero sa totoo lang, parang wala ding choice itong Blackwater Bossing kaya sila papayag sa ganitong trade. Kasi itong si Christian David at si Cedric Barefield ang balita natin, kaya yan nilagay sa trading block ng management kasi sila mismo gusto nang umalis sa Blackwater. So kung ikaw ang Blackwater at alam mo na yung si David at si Barefield ayaw na doon sa team mo, syempre ite-trade mo na yan. Hindi mo yan i-retain dahil makaka-apekto yan doon sa chemistry. Syempre sino ba naman na gustong maglaro na yung teammate mo ayaw na doon sa team. Kaya ite-trade talaga nila. So far, doon sa mga nakikita nilang offer, ito na raw ang pinakamaganda. At sa totoo lang, magaling naman player si Jeron Teng. Hindi lang nagkakaroon ng minuto sa Beermen. Panoorin nyo yan nung naglalaro pa sa Alaska at sa Converge. Double figure scorer yan. At ito si Motao Tua, ganun din nung nasa Global Port bago naging backup ni Junmar. Kaya magiging solid move ito para dito sa mga nasabing players. Kung magkakaroon ng trade, sa tingin ko, magiging maganda talaga to para dito sa nasabing team. Ngayon, kung ikaw naman itong San Miguel Beermen, yung pagkuha kay Barefield, yan magre-resolve sa problema nila sa point guard. At ito namang si Christian David, yan yung magiging stretch 4 nila. Parang Arwin Santos ang laro. So, magiging backup center nila siguro, ito nang si Rodney Brondial. Kaya magiging very interesting yung kombinasyon na paiiratin ni Coach Leo Austria kung sakasakali nga na matuloy ang nasabing trade. Alam natin nasa MVP group itong Blackwater pero open naman daw si Tio Celdo C, yung owner nila, na makipag-trade sa iba't ibang mga koponan. Ang Terra Firma Jeep daw ay kinukonsidera ngayon kung kukunin nila itong si Enoch Valdez mula sa NLEX Road Warriors na ang balita ay nasa trading block na, pati raw itong si Kevin Alas. Si Enoch Valdez at Kevin Alas ay kabilang doon sa mga players daw na gustong maakuha ng Terra Firma para ma-build up yung kanilang koponan. Maraming nabala dito sa Terra Firma, most notably recently itong si Jerica Hanmisi at si Paulo Hernandez na napunta sa San Miguel, kapalit ni Wami Tiongson at Chris Miller. So ngayon naman ito makukuha nila. Tignan natin kung magiging maganda to para dito sa kanilang roster. Itong si, alam natin, yung kung pag-uusapan ay yung style ng laro. Valdez parang CJ Perez nung baguhan pa, no? Malaki talaga potential nito. At si Kevin Alas, veterano na yan. Medyo na sideline to dahil 3 sunod na ACL injuries pero kaya pa rin ito na mag-contribute. At sa tingin ko yan ang maganda para dito sa Terra Firma. Sa Terra Firma siguradong magkakaroon ng minuto itong si Valdez at si Kevin Alas na siyang hindi nila nakukuha sa block sa NLEX dahil loaded yung backcourt nito. Nandiyan syempre si Robert Bolick at si Shawnee Winston. Ngayon, ang magiging usapan dito, sino pa bang pwedeng i-offer ng Terra Firma para kay Valdez at kay Kevin Alas? So ngayon siguro natitira na lang nilang asset talaga siguro. Sa tingin ko dito sa lineup nila baka yung rights kay Stan Hardinger. Yan na lang talaga yung natitira dito or kaya sa future no usapan baka ibigay na sa Terra Firma sa NLEX itong si J.O. Chu since may 2 year na requirement stay itong si J.O. Chu sa Terra Firma. Baka ang mangyari dito itong si NLEX at itong Terra Firma magkaroon muna ng agreement kung sino at saan mapupunta yung mga nasabing players. So in the meantime, huwag tayong magulat kung magkaroon ng magandang movement itong Terra Firma at lumakas na yung kanilang lineup.